Alamin natin kung ano ang episode na ito sa ating Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Kasama natin si Elvira. Elvira, ano ang inirereklamo mo dito sa Face to Face? Inireklamo ko po yung asawa ko po na malandi. Uy naman. Bakit mo nasabi? Ano bang paglalandi itong ginagawa ni Fred? Kasi po, akala ko po kasi talaga na bihira na po siya umuwi kasi kinakatwiran po niya na bawal na raw po, laging uuwi daw po kasi stay in po siya sa trabaho niya eh. Gaanong katagal na kayo nagsasama? 9 years na po. 9 years. Kayo ba ay kasal? Live-in lang po. Okay, kinakasama mo. Okay, may anak kayo? Opo, 7 po. 7? First time ba ito na ikaw ay namroblema sa sinasabi mong pagsisinungaling niya? Nung una, hindi naman po yung mga problema namin, hindi naman po tungkol po sa mga pambabae po. Ngayon po kasi, iba na po talaga yung problema ko ngayon. Yun na po yung tungkol na po sa pambabae niya. So ngayon mo lang to na pinoproblema, yung pagloloko niyang sinasabi Opo. mo. Gaano na ito katagal? Nag-umpisa po ito nung January po. So etong 3 buwan, kinompronta mo ba siya, Elvira? Nung una po, nung nagpaalam po siya, bali, pumayag lang po ako kasi akala ko yun po talaga kasi yung sabi sa kanya. Nung ano po, na ano ko na bakit yung padala niya? Kasi dati po kasi yung mga pinapadala niya sa akin, mga pinakamalaki po pinapadala niya sa akin every week, 4K po eh. Nung nagtagal po, mga inabot na po ng mga ilang weeks, bigla po laging 1.5 na lang po yung pinapadala niya. Kailan mo siya huling nakausap tungkol dito? Huling kausap ko po sa kanya, bali nung ano po, bago po magkatapusan ng March. Tapos hindi na kayo nagkita? Hindi na po. Kasi bihira na lang po siya magpakita eh. Grabe ano, siya ang kumare ni Elvira na nagsumbong tungkol sa pambababae ni Fred. Bebe, pasok! Bebe, ano ang eksaktong isinumbong mo kay Elvira? Ito ba ay talagang nakita mo? Hindi po, yung asawa ko po. Yung asawa mo ang nakakita at kwento sa'yo. Opo. So, okay, kwento mo na sa amin, paano mo nalaman na may ibang babae si Fred? Yung asawa ko po kasi nagsabi po sa akin, yung asawa ko po, tsaka si Fred po, magkasama Magkasama po sa trabaho. Opo. Ngayon po, Tawagin natin ang babaeng sumira raw sa relasyon ni na Fred at Elvira. Angel, pasok! Malandi ka! Kapit ka! Napakalalhi mo! Napakawalang hiya mo! Ang kapal na mukha mo lalo! maraming anak. Hindi mo naisip yung mga anak namin! Napakawalang hiya mo! Diretsa ang tanong, Angel, may relasyon ba kayo ni Fred? Wala po, ma'am. Wala! So magkakilala pala kayo. Bakit ikaw ay pinagbibintangang kabit ng kinakasama ni Elvira? Hindi ko po alam. Wag Hindi mong mo itakutin. alam, pero bakit nakita ka raw ng asawa ni Bebe na kayo ay... Nag-uusap po, ma'am. okay. Ano ba ang relasyon nyo ni Fred? Magkaibigan, magkakilala. Opo. Bakit nadadawit ang pangalan mo sa pangyayari? Hindi ko po alam sa asawa niya, ma'am eh. Kung bakit ganun, sinisiraan na lang po ako eh. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, ha? Oo, talaga ba? Mama Carla, gusto ko magkwento kasi, saan mo ba nakita kasi yung si Angel sa si Red? Sino ba yun? Paano ba kunento sa inyo? Yung asawa ko po, nakikita na hindi pa po ang time na paglilinis po. Nandun na po siya, nakikita po siya. Saan? Sa loob po ng site. Sa loob ng site. Oh, tapos? Okay. So kung nakikita, sino kasama niya? Si Fred po. Eto po,
napunta po doon nang hindi pa po time ng... Tapos ang laging kausap ay si Fred. Opo. Ano ang totoo, Angel? Bakit ka nandoon at ano? Naano ko po siya muna pagkain po, ma'am. Pinag-aagawan ni Gwapo to. Elvira Gwapo to. at Angel! Gwapo to. Gwapo to. Artista Fred! yan. Pasok! Yun! Artista. Gwapo to. Oh, magugulpe. Magugulpe. Oy! Kapal ng mukha mo talaga! Manyak ka! Manyak ka! Manyak ka! Manyak! Ngayon ako nakakita ng Royal Rumble. Dati, dalawa na inawat namin. Ngayon ako nakakita ng grupo. Uso pa naman yun sa wrestling. Royal Rumble! Kuya Fred, ano nangyari? Ha? Ano nangyari sa kinakasama mo ng 9 na taon, tas 7 anak nyo? Paano kang nahumaling sa iba? May pagkukulang. Ano? Kasi po, nung sa kanya ko po nakita yung mga bagay na hindi ko po... Malandi ka lang kasi. Ganon. Hindi Kay ka Angel mo nakakontento. nakita ang mga bagay na hinahanap mo sa kinakasama mong si Elvira. Hindi ka nakakontento sa asawa mo. Oo, sa 9 na taon. First time mo bang nahumaling sa iba? Ngayon lang po. Ngayon lang. Malandi ka. Anong... Malandi ka. Hindi, diba? Kasi umaamin at nagsasalita. Ngayon, tignan natin bakit, ano ang dahilan. Pag umuwi po ako ng bahay, dati umuwi po ako ng bahay sa amin, lagi pong ang bungad ng asawa ko ay pera. Natural, ibubungad ko yung pera. Wala ka namang binibigay eh. Sa dami ng pinapakain mo, natural hahanapan kita ng pera. Bungad ay pera, hindi ka na nakaramdam ng pagmamahal ng isang asawa. Parang ang dating mo na lang ay pera-pera na lang. Ganun ba ibig mong sabihin? Pinagtatrabaho ka na lang. May trabaho ka ba, Elvira? Sa bahay lang po. Kasi paano po ako makapagtrabaho? Sinunod-sunod niya po yung pag-aanak ko po. Okay. Napakasiloso din po niya. Oo. Ate Elvira, hindi namin inaano ni si Fred. Kasi isa o 5 ang anak, obligasyon mo yon na talagang sustentuhan ng anak. Pero ikaw din kasi yung nagbubuntis. So, hindi lang si Fred yon ha. Kumbaga, pag sa paggawa ng anak, ay lalo na ang babae ang may kakayanan na talagang magbuntis. So, ginusto mo din na dumami rin ang anak ninyo. Sa akin lang po talaga, hindi ko na po talaga ginusto. Kaso napakasiloso po niya, lagi po kaming nag-aaway. Lalo na po pag nakakainom siya, pag hindi ko po siya pinagbibigyan, nananakit, tapos kung sino-sino po pinagsisilosan. Totoo ba yan, Fred? Namimilit pa po yan. Diba? Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit hindi siya makontento, kaya pinatulan yung pagmumukha niyan. Diba? Sawa na kayo. Okay, Fred, ang pinag-uusapan kasi namin kanina nung nag-uumpisa tayo ay hindi na naibibigay ng sapat na sustento o ang sweldo mo na dati ay 4,000, ngayon 1,500 na lang. Totoo ba? Opo. Saan napupunta yung ibang pera? Yung date po namin. Pag ginagawa mo yung mga bagay na to, Kuya Fred, hindi mo ba naiisip ang mga anak mo? Na hindi na nga sapat ang 4,000, kumuha ka pa ng isa pang pagkakagastusan. Mag-aaral lahat ng mga anak mo. Naisip ko naman po. Agad pumasok sa isip ko yung 10 Commandments, Thou shall not covet thy neighbor's wife. In Tagalog, Wag mong pakialaman yung asawa ng kapitbahay mo. yun. Pero naisip mo na may asawa itong tinamaan ng kulog na ito. At napakasarap ng feeling talagang mang-agaw. Ano? Nakakaharap ka ba sa salamin sa umaga? Nakakangiti ka pa. Pag-aralan mo, kaya ko sinasabi sa iyo, anak, para magising ka rin. Hindi kita hinahatulan sa ginawa mo dahil makasalanan din ako. Kaya lang, pinagdaanan ko na yan.
pagsisisihan mo rin yan pagdating ng araw, ha? So pag-isipan mo. Fred, lahat ng excitement nasa kanya. Lahat ng excitement nasa bago. At yung luma, wala na sa'yo. Pero sana tandaan mo, nagtiyaga naman ang Elvira sa'yo ng 9 na taon. May mga gabi na ayaw niyang pagbigyan ka dahil pagod siya sa pag-aalaga sa anak mo. Eh, ikaw naman talaga namimilit. That's rape. Tanong mo kay attorney. Rape yon. Baka makasuhan ka. So, pag-isipan mo yan, ha? Itong programa natin, ginigising kayo sa katotohanan. Hindi namin kayo hinahatulan. Ha? Para mabuo natin ang isang pamilya. Maraming salamat, mga Carla.